Matapos tumakas mula sa Ehipto, si Moises ay gumugol ng 40 taon sa pag-aalaga ng kawan ng kanyang biyanan. Isang araw, habang pinangangalagaan niya ang kawan sa mga bundok ng Horeb, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng isang nagniningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Nag-aapoy ang punong kahoy, ngunit hindi nasusunog ng apoy ang puno at ang sanga nito. Namangha si Moises sa kanyang nakita, kaya't lumapit siya sa nasusunog na punong kahoy sapagkat nag-usisa siya kung bakit hindi nasunog ng buo ang puno. Pagkatapos, narinig ni Moises ang tinig ng Diyos mula sa punong kahoy. Huwag kang masyadong lumapit, Moises. Tanggalin mo ang iyong suot na sapatos, sapagkat ikaw ay nasa banal na lupa. Kaya sinunod ni Moises ang Diyos at nagtanggal siya ng kanyang sapatos. Ako ang Diyos ng iyong ama, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Takot na takot si Moises na tumingin sa Diyos, kaya itinago niya ang kanyang mukha. Nakita ko ang mga masasamang bagay na ginagawa ng mga taga-Ehipto sa aking bayan. Narinig ko ang kanilang sigaw at iyak dahil sa ginagawa sa kanila ng mga taga-Ehipto. At alam kong nalulungkot sila dahil dito. Ako ay naparito upang iligtas sila mula sa mga Ehipsyo at dadalhin ko sila sa isang lupain na dumadaloy ng gatas at pulot. Halika, isusugo kita sa Faraon upang mailabas mo ang mga anak ni Israel sa Ehipto. Ngunit sino ako na pinili mo upang pumunta kay Faraon? Paano mo maaasahan na pangunahan ko mga Israelita palabas ng Ehipto? Sasamahan kita. Ito ang magiging patunay na ikaw ay sinugo ko. Pagkatapos na mailabas ang mga taga-Israel mula sa Ehipto, maglilingkod ka sa Diyos sa bundok na ito. Ngunit anong gagawin ko kapag pumunta ako sa mga Israelita at pagkatapos kong sabihin sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ama ay isinugo ako sa kanila? Paano kung tatanungin nila ako ng kanyang pangalan? Anong isasagot ko? Ako ay ako. Sabihin mo sa mga Israelita na ako ang nagpadala sa iyo. Sabihin mo sa mga anak ng Israel, Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninuno, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ay ang nagsugo sa iyo. Ito ang aking pangalan, magpakailanman, at ang aking pangalan ay maaalala sa lahat ng mga salinlahi. Ipunin mo ang lahat ng matatanda ng Israel at sabihin sa kanila na ako ay naparito upang iligtas sila mula sa mga Ehipsyo at dadalhin ko sila sa isang lupain na dumadaloy ng gatas at pulot. Makinig sila sa iyo at susundin ka ng mga matatanda kay Faraon. Sasabihin mo sa kanya na nakikilala mo si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo. Hilingin sa kanya na pakawalan ka ng 3 araw para sa paglalakbay upang makapag-alay ka ng hain kay Yahweh na iyong Diyos. Matapos na marinig ni Moises ang utos ng Diyos, nagpunta siya sa isang paglalakbay pabalik sa Ehipto. Kinumbinsi niya ang mga matatanda ng Israel na ang Diyos ay dumating upang iligtas sila. Sa wakas ay nakumbinsi rin niya ang Paraon na pakawalan ang mga Israelita pagkatapos ng maraming araw ng mga hamon. Dahil sa pagsunod ni Moises at kapangyarihan at patnubay ng Diyos, si Moises at ang mga Israelita ay nakabalik sa parehong bundok kung saan natagpuan ni Moises ang nasusunog na talahiban at sinamba nila ang Diyos doon. Tinawag ng Diyos si Moises mula sa nasusunog na punong kahoy. Ang Diyos ay nagbigay kay Moises ng isang utos, ngunit nag-aalangan si Moises sapagkat alam niya na hindi niya ito kayang gawin. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na siya ay makakasama ni Moises at tutulungan niya siya sa lahat ng mga paraan. Ang Diyos ay tumatawag sa atin upang humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan at maniwala kay Hesukristo. Maaaring mahirap para sa atin, ngunit nangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Magagawa mo ito sapagkat tutulungan ka ng Diyos
habang sinusunod mo siya sa araw-araw.